Hello, hello. Good morning, everyone. Ayan. Good afternoon. Good afternoon. Sorry and welcome to our Sunday online worship. And of course, we'd like to welcome each and everyone who joined us here sa ating Sunday online worship. Glad to have you on our worship service na miski hindi po tayo nagkikita personal, ay tayo po ay nagkakatipon, nagkakasama-sama ngayong linggo. At just want to remind you before we get started, yung ating pong Lord's table, we will celebrate, of course, the finished work of Christ, and of course, pati po yung ating tithes and offerings. And then after that, dadako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Alright? So, ready na po tayo, and this is another great day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Alright? So, simulan na po natin ang ating worship service with our praise and worship. No? So, simulan po natin sa pagbasa po ng kanyang salita. Makukuha po natin ang ating mensahe ngayon sa Psalms 59:16 to 17. Ayan, Psalms 59:16 to 17. Sabay-sabay po nating basahin. But as for me, I will sing about your power. Each morning I will sing it with joy about your unfailing love, for you have been my refuge, a place of safety when I am in distress. O my strength, to you I sing praises, for you, O God, are my refuge, the God who shows me unfailing love. And we praise and thank the Lord, for He is our refuge in all the times, no? At all times. Yan po yung nakakatuwa, that He is always there for us. He is our power. He is our strength. And He is our place of safety, especially in times of distress. And let us now come to His presence, because sabi din po sa Psalm 16, no? Psalm 16:11, in His presence is fullness of joy, and His right hand is pleasures forevermore. So let us now sing our thanksgiving, our praise and worship. Let us lift up our hearts in praises to our wonderful God. Let us sing with our voices. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for being a refuge. Ikaw lang ang aming inaasahan, Panginoon. Ikaw lang ang aming sandigan, tanggulan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkalinga mo, pagmamahal na ipinagkakalob po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na simula noon hanggang ngayon, hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtingin mo po sa amin, sa pagprotekta mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, na ang lahat ng mga sinasabi mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangako mo ay yes and amen, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo. Salamat, Panginoon, ngayong araw na ito, hayaan mong papurihan ka namin at pasalamatan, at gabayan mo rin po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa amin. Sa iyo lamang ang kapurihan at ang pasasalamat. Dalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. All right, so welcome po no sa ating Sunday online worship. I hope that everyone is happy, safe, and healthy. And ngayon naman po, dadako po tayo sa ating communion. It's about remembering the sacrifice, the finished work of Christ. And this is truly a celebration, no, for each and every one of us, knowing and believing ang ating Panginoon 2,000 years ago came to this world and fulfill all of the things that needs na kailangan nating i-fulfill, no? And He did it all for us, and that is why He sacrificed His life, coming into this world, dying, and rising up again. And kaya po ganyan yung ating mensahe, no? There is already victory through our Lord and Savior Jesus Christ. So kuhanin na po natin yung ating elements ng ating communion, and let's celebrate the finished work of Christ. It's also remembering yung mga benefits na pinagkaloob ho sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So we start off by, of course, the body of Christ, which was na sinisignify po nitong ating bread, no? Sabi po sa Isaiah 53:5, but He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. You know, the body of Christ was broken for us.
Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng wholeness, magkaroon po tayo ng completeness. Whatever it is, what is lacking in your life, God will fill it. God will make it full. God will make you whole. And that's what Jesus did for us. And when you believe it and then you receive it, and then we can claim His promise. All of His promises are yes and amen. And now let us pray and declare what Jesus has done for us. Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. By your stripes, I am healed, healthy, and strong. I have your divine health, and I am divinely protected. In Jesus' name, amen. Let us now raise the cup. This symbolizes the blood of Christ. Ang dugo po ng ating Panginoong Hesukristo that was shed for the forgiveness, for the washing of our sin. Without the blood, there will never be forgiveness. And by His death, ito pong blood na to, siya po ang naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Which was supposedly, yung pong blood po natin, ang kabayaran, ang kamatayan po natin dapat ang kabayaran. But when Jesus paid for all of our sins, now we are in a position of grace ground. Yan po yung sinasabi sa salita dito sa Romans 5:1-2. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. At yan po ang ating position in the eyes of God right now because of what Jesus did. Now, you don't have to feel condemned. There's no more condemnation. There's no more guilt because Jesus has already paid the price. And now, all we have to do is to believe, trust, and receive, no? Yung lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon. Aren't you grateful for that? That Christ did it all for you. And now we can confidently and joyfully look forward to sharing God's glory because of the finished work of Christ. And now let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood that washed away all of my sins. I am forgiven, redeemed, restored, accepted. I am the righteousness of God in Christ. In Jesus' name. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for what you have done. Help us, Lord, to remember all the days of our life that we are blessed, favored, and deeply loved by you. Thank you, Lord God, for doing all of these things, dying and rising again, so that all of your promises for us are yes and amen. In Jesus' name, amen and amen. Dako naman po tayo sa ating tithes and offerings. It is our form of worship through giving. Lahat po ng pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, our wisdom, our understanding, even yung ating health, the ability to produce wealth, all of these things comes from God. And nararapat lang po natin ng pasalamatan, no? Acknowledging Him for all the good things He has done in our life. And that is why in 2 Corinthians 9:7-8, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. You know, God has equipped you with all the things that you need. And isn't it wonderful to give thanks to Him, to acknowledge Him in all the things that He has done. At ito pong tithes and offerings is a form of our worship through giving, knowing that He is always there to give us all the things, all sufficiency, all things at all times. All right? So we can give our tithes and offerings sa following account, no, sa ating GCash 0977-844-4499. And while you are doing that, and if you have done that already, let us allow me to pray for this, our tithes and offerings. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for all the blessings, all the favor, all the sufficiency, all the provision
that you continue to give us each and every day of our life. Salamat, Panginoon, that you have given us the power to create wealth. Salamat po sa aming mga trabaho. Salamat po sa aming mga talento, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagkukulang in terms of our needs. And Lord, we just lift up to you these tithes and offerings. May you bless this and continue to use this, O Lord God, for the spreading of your word, Lord God, especially to those na nangangailangan po nito. Salamat, Panginoon, for all you've done, for your faithfulness and your great love for us. In Jesus' name, amen and amen. All right. Wow. So, are you ready for the word? Ayan. Ngayon po dadako po tayo sa salita ng Panginoon for us to be refreshed, no? For us to be renewed again in the word of God, because sabi nga po, the gospel is the power of God unto salvation, unto deliverance, unto all the things that we need in our life. So, let us now look to the word of God na ibabahagi po sa atin ni Pastor Bong Buerano. So, hello, Pastor Bong. Kamusta ka? Hello. Good afternoon. Yes, Pastor Bong. Kamusta? Long time no see. Long time no see nga eh. Okay, sige. So, share ko yung screen ko, no? Just let me know kung nakikita nyo na. Yeah, we can see your screen now, Pastor Bong. Pero hindi pa yung presentation. Ayan, okay na. Okay. Yeah, sige. So, let's start. Let's start with a prayer. Holy Father, we thank you po for this afternoon, Lord, na kami po ay magkakasama upang mag-aral po ng iyong salita. Lord, kayo po magbigay sa amin ng wisdom and knowledge, Lord, upang maintindihan po namin ang inyong po mensahe sa hapong ito. And naway ito po ay manatili sa amin pong isipan at manatili po sa amin pong puso upang ang amin pong mapag-aralan ngayon ay amin pong maisabuhay at maisakatuparan po ang inyong kagustuhan sa amin pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at gabayan niyo po kami sa amin pong pag-aaral sa pangalan po ng aming Diyos na at Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Kumusta po ang bawat isa? Nakikita ko po kayo sa screen and alam ko po na masaya po kayo, ano? At ito pong ating topic na to ay isang napakahalagang bagay, no? Lalo na yung mga kasama po natin, mga anak natin, no? Kaway nga yung mga anak natin dyan. Kaway. Yan. Nakikita ko na sila. Okay. So, meron po akong isang tanong muna, no? What's one valuable thing you have in your bag or your pocket? Ano po yung isang bagay na mahalaga po sa inyo na nasa inyong bag o bulsa? Sige nga, pakita nga nyo. Ano yung mga nandyan? Okay. Bakit ito mahalaga sa inyo, no? Maaring ito ay wallet, no? Pwedeng IDs, no? Yung nasa bulsa ninyo, o kaya cellphone, no? Yung mga bata, sigurado, puro cellphone ng laman ng bulsa nila. O kaya sa mga nanay, key. Ano pa? Pwedeng, ano pa ba? Pwedeng pagkain, no? So, bakit mahalaga to? Siguro kung wallet, kung kayo ay bumabiyahe, so hindi kayo makakasakay ng jeep, no? O kaya makakabili ng pagkain kung wala kayong wallet, no? O wala kayong pera, no? And then kung ID naman, pwedeng hindi ka makapag-transact ng transaction sa mga government offices, no? Or hindi ka makapasok sa inyong opisina. O kaya cellphone, hindi ka makatext o makatawag sa mahal mo sa buhay, no? Or yung susi, baka hindi ka makapasok sa bahay nyo or hindi mo mabuksan yung kahadiyero mo, no? So, pangalawang tanong ko po is, what is the one promise that your parents give you? And if you follow them and obey them. So, ano pong pangako ng inyo pong mga magulang sa inyo, no? Naalala ko po nung ako ay bata pa,
That was maybe 40 years ago. May inutos po sa akin ng magulang ko, no, na bilhin ko, and kapag nagawa ko po 'yun, binibigyan niya po ako ng candy, no, as a reward sa aking accomplishment. Pangatlo pong tanong, did you ever try to bend the rules in your home? May mga nilabag po ba kayong mga rules ng inyong mga magulang, no? Yung mga sinabi sa inyo ng mga magulang nyo na huwag niyong gawin, nilabag ninyo. Meron po ba? Naalala ko po nung ako'y bata pa rin, ano? Ako po'y grade 3 noon. Nilabag ko po yung utos sa akin ng tatay ko, no? Kasi mahalaga sa kanya yung edukasyon, no? Mahalaga sa kanya yung edukasyon. At nung time na yun, hindi ako pumasok dahil masama ang loob ko sa kanya. And then, ang sabi kasi niya sa akin, kaya niya sinasabi na wag liliban sa eskwelahan is dahil lang may pamamana lang niya sa amin ay yung edukasyon, no? Dahil wala naman kaming kayamanan. So, ang edukasyon ng kayamanan na pwede niya maipamana sa akin. And yung edukasyon na yon ay hindi rin niya nakamit, no, nung siya'y bata pa. Nagtrabaho agad siya ng maaga para taguyod ang kanyang pamilya. And for us na mga anak niya, so gusto niyang maging maayos ang aming mga pag-aaral, no? Kaya nung ako'y grade 3 ay hindi ako pumasok sa school at ako napalo niya, no? Yun yung consequence nung aking paglabag, no? And I think maraming nakaka-relate diyan sa ganyang rules nung ating mga magulang. Okay? So, kung bakit ko po na tanong yung mga yan is sapagkat ang ating pong topic ngayon ay mahalaga sa mga magulang. And sabi po sa Exodus 20:12, honor your father and your mother that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So, kung titingnan po natin dito, ang ating pong topic is about honoring our parents. Okay? Honoring our parents. So, the fifth commandment, honor your father and your mother, is the first commandment with a promise. So, sabi nga po sa Ephesians 6:2. So, yung 10 commandments po is kinuman po yan is for us to do for our own good, and this commandment is highlighted for the blessing that it brings to the individual, that she or he will be blessed with a long life. So yung 4 commandments po is dealing with our relationship with God, and the next 6 commandments dealing with our relationship with people. Starting po dun sa 5th commandment, which is dealing with the people sa ating pong mga nasa bahay, yun, sa kasambahay po natin, which is yung ating pong parents, no? So, in this lesson, we will look at 3 ways we can honor our parents. So, yung mga anak dyan, no? Yung mga katulad ko na meron pa mga magulang na buhay. So, let's do this, no? So, 3 ways we can honor our parents. So, 1 is respect your parents. 2, listen to your parents. And 3, look out for your parents' well-being. So let's start with respect your parents. So sabi sa Leviticus 19:3, every one of you shall revere or respect his mother and his father. Okay? So yan po ang pagkakasabi dun sa Leviticus 19:3. So the Bible teaches us that we are to respect our parents. It is a commandment for all and not for a select few. So honor is not given conditionally. Hindi po siya binibigay ng may kondisyon. So if the person seems deserving or if it feels right. So to give our parents honor means to show respect no matter what. Hindi po yan sa estado ng buhay ng tao, nakasalalay ang ating pagbibigay ng karangalan sa ating mga magulang.
So, nag-search po ako no sa internet no regarding how to respect your parents no. Meron po ako nakitang isang article and it says here that 40 ways to respect our parents. Okay? So, so ito po yung number 1 na way how we respect our parents. So, create positive thoughts about your parents. So, our emotions are affected by our thoughts. Therefore, if you want to be more understanding to your parents, you should start by thinking positively about them. So, isipin po natin yung mga positive na pagkakaalala natin sa ating mga magulang, no? Huwag na po nating isipin yung mga negative thoughts, no? Let's focus on the positive thoughts. Okay? So, pangalawa, understand where they are coming from. So, we came from different backgrounds, no? We came from different families. So, be open-minded about the generation gap, no? Yung generation po natin magkakaiba, no? Meron pong late na nag-asawa, meron naman po yung maaga nag-asawa, ano po? And yung gap pag late na kayo nag-asawa is yung gap between do sa anak niyo at sa inyo is napakalaki, no? Unlike yung nag-asawa kayo na maaga and then nagkaroon kayo ng anak, so medyo maliit-liit ng konti yung gap, no? And then pangatlo po, talk to them constantly. Okay? So communication can help you understand the thoughts of your parents. It will also strengthen your relationship as a family. So let's talk to them constantly, no? Wag naman yung once a year, no? Or once a month. So let's talk to them constantly, like every day, or kung kasama niyo sa bahay, let's talk to them frequently, no? Kung mas marami tayong time para makipag-usap sa ating mga kaibigan, sa ating mga kabarkada, dapat mas marami tayong time na makipag-usap sa ating mga magulang. Okay? And ang mga magulang ay happy na makipag-usap sa inyong mga anak, no? Then number 4 po is express your gratitude to them. So always take time to thank your parents for their sacrifices and everything they do for you. You can never repay them for all they have done for you. So may nakwento po sa akin yung si Mrs. no. Naalala ko po ngayon na nagsimula na mga po yung pasukan, di po ba? And most of the children are nasa bahay, no? At nagtuturo po ay sino po? Hindi man yung kapitbahay, no, yung mga magulang. So, yung mga magulang ay kahit busy sa pagtatrabaho, busy sa pagbibigay ng mga pangailangan ng mga anak is dahil dito sa pandemya is talagang doble kayod nila, no? Nagtuturo sa mga kanilang mga magulang, and napakalaking sacrifice ng magulang, no, ginagawa niya ngayon, lalo na sa pandemya. So number 5 po is appreciate every little thing they do for you. Along with saying thank you, salamat nanay, salamat tatay, and praise them for the things they do to help and make you feel loved, no? Kahit yung ay salamat po sa pagtatayo ng aking butas na bulsa, yung mga kahit mga ganun, no? Small things na na-appreciate ng mga magulang 'yan, no? Kahit na maliit na bagay, no? Pasalamat lamang is enough na para sa kanila. Number 6, obey their house rules. Especially kapag kasama niyo yung mga magulang niyo sa bahay, no? Kung kayo'y hiwalay na at kayo may sarili ng pamilya, yung mga anak so should obey their house rules as well, no? Kasi kasama niyo sa bahay eh.
So you should obey, no? You should obey. So you need to respect their authority kasi ang mga magulang ang authority and the head of the household. So they know what's the best for the family, no? That is why it is your responsibility to obey their house rules. Unless you want to move out and live on your own. Kung gusto niyo nang humiwalay, di saka na lang kayo masunod sa gusto niyo, no? And that's also sinasabi ko sa mga anak ko, no? Hangga't nasa bahay kayo, so whatever the rule is, sumunod kayo, no? Because we are the authority here. Kapag kayo may sarili na kayong bahay, mayroon na kayong sariling pamilya, then you will be the you will lead and you will be the authority. So number 7 po, so watch your language when you are with them. No, watch your language. So avoid saying foul words, no? Especially when your parents are around. You should also be courteous when talking to them. So yung mga pagmumura, iwasan po natin 'yon, no? Because that is offending to our parents, no? Kasi the parents will ensure na tayo ay lumaki ng tama. And saying foul words or yung pagmumura or curse words are hindi po maganda pong pagsasabuhay po natin, ano. So practice saying please. So please, in case there is something you need their help, like passing the food, o pakiabot nga man po, pakiabot yung pagkain, pakiabot naman po ng baso, no? Always remember to use the magic word please. Okay? Please. No? Okay? And then number 9 po is respect their decisions, no? Kung meron man desisyon ng ginawa ang inyong magulang that you do not agree with, you can try telling them your thoughts, no? Pwede kang sabihin mo kung bakit hindi ka nag-agree. But if they do not accept your ideas, just accept and respect them, no? Respect mo kasi yun yung decision ng magulang mo, and just support them, no? They know what's best for you, okay? Number 10, prioritize them over friends and boyfriend or girlfriend, no? Mas prioridad nyo ang inyong mga magulang kaysa sa inyong mga kaibigan, sa inyong boyfriend or sa inyong girlfriend, ha? Okay? So always put your family, especially your parents, above other people. Friends and boyfriends or girlfriends may come and go, but your family is forever. Okay? Number 11, do not talk back. So I believe it is okay to reason out to your parents, no, if you need them to understand your side. However, do this in a gentle and respectful manner. Gentle, hindi yung pasigaw. Ano po? Not arguing with them and imposing your views. And if they tell you to shut up, then do not say anything. Pag sinabi, tumigil ka na, tama na yan. Huwag ka nang, huwag ka nang sumagot pa, no? Because they know better than you, no? Because of the experience and the authority, no? But you can give your side, no? But in a nice and gentle tone. Okay? So with that, keep your tone low, no? Mas malakas pa yung boses mo sa magulang mo, no? Hindi po respectful 'yan, no? When talking to your parents, always observe your tone. You should not sound like bossing them around, no? Hindi yung mas mataas pa kayo sa magulang niyo, no? Kailangang respectful pa rin, no? Kahit na nakipag-argue tayo. Okay? And number 13, be humble and say sorry. So
marami po bang mga bata na nagsisay sorry sa magulang nila kapag sila ay nakakagawa ng mali? Kasi mostly sa atin napalaki tayo na nagsisay sorry tayo sa main lang, no? Mas gusto ng magulang na naririnig nila 'yon, no? And kapag narinig ng magulang 'yon, nagme-melt yung kanilang heart, no? Hindi ko po 'yan na naisip nung ako'y teenager pa or nung ako'y binata pa, pero naisip ko na po 'yan nung ako po ay naging magulang na rin. And ang magulang din naman meron din responsibility to say sorry, no, kung sila naman ay nagkamali sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak. Okay? So, number 14 po, sa mga anak, no, do not cross your arms when talking to them. Parang gano'n, no? Yan. Nakikita niyo po? Yan. So, do not cross your arms when talking to them, no? Sa ating mga magulang, no? Kasi that is offensive. Okay? Parang sinasabi niyo na kayo ay kapantay lang ng inyong mga magulang kapag ginawa niyo yung ganung gesture. Okay? And do not bring up past issues, no? Ito po ay true din, no? Even sa magulang din, no? Sa mga bata. So kapag nangangaral tayo, do not bring up past issues as well, no? And sa ating mga anak din, no? Do not bring past issues sa ating mga magulang kung ito po ay na-resolve na rin, no? Wag na nating ulit-ulitin, no? And let's do not condemn each other because even Christ did not condemn us, no? 16, avoid lying to them. So sometimes we make lies because we do not want our parents to be disappointed with us, no? Gumagawa tayo ng kwento para hindi sila ma-disappoint. Pero the moment you cannot cover those lies anymore, they would be more disappointed with you kapag mas lalong grumabe yung ating kasalanan, no? So mas maganda aminin na natin sa kanila, sa ating mga magulang, no? So, sabihin natin totoo. And the parents will understand, no? Alam ko rin po yan kasi ako po ay isang parent din. And number 17, do not break their trust. So in connection with number 16, yan po yung avoid lying. So keeping their trust is one of the best ways we can show them our respect and love for them. Therefore, avoid doing things that can break it. No? Kapag avoid mo na yung number 16, so siguradong hindi mo rin mabibreak yung trust nila. So avoid lying to them and do not break their trust. Number 18, introduce your friends and especially someone to them, no? Mas gusto po ng mga magulang na makilala yung inyo po mga kaibigan, no? At kung meron po kayong special na kaibigan, no, yung girlfriend or boyfriend or naging crush nyo, no, mas magandang maging open po yung relationship between the parents and the children, no, yung kanya po mga anak. Okay? Number 19 po, open up about your problems, no? Kung mayroon po kayong problema, you need to open up with your parents first. Hindi po sa inyong mga kaibigan, no? Kasi ang atin pong mga magulang ang nakakaalam at naranasan na rin po nila kung ano man yung naging problema natin ngayon, no? At the best na makapagbigay po ng advice is ang ating po mga magulang, no? Sapagkat mas marami pong experience sila and alam po nila kung ano yung nararapat para po sa atin. And 20 is listen to their advice. So your parents will only give you the counsel they think are best for you. Sabi ko nga po kanina. And accepting and doing their advice means you value their words, no? Kapag sinunod niyo po yung advice ng inyong po mga magulang, ito po ay malaking karangalan din sa kanila sapagkat you take their advice, no? And alam po naman natin na wala namang pangit na maging advice sa mga magulang, no? Sa kanilang mga anak, kundi yung kabubuti ng kanilang po mga anak. So, number 21, ask their opinions when making a major decision, no? That's related to number 20, no?
So, number 22 po, ito po yung mahalaga, no? Help in household chores. Yan. Sino po nakaka-relate dito? Oh, sino yung maghuhugas ng pinggan? Sino yung magwawalis? No? Ito po ay kapag po tayo ay gumagawa dun sa ating pong bahay, ano po, ito po ay malaking respect sa ating mga parents, no, because we we share yung responsibilities, no, sa ating pong mga bahay, no. Um, Hindi yung mga magulang natin lahat ang gumagawa, no, because meron tayong responsibilities, no, and ito po ay malaking kaalawan din sa ating mga magulang. And so number 23 po, do not cut them off. Ano pong ibig sabihin niyan? Kapag sila po ay nagsasalita, be polite by not butting in. Wag po tayong sumabat. Ano po, yung pong ibig sabihin sa Tagalog, no? Wag po tayong sumabat, no? If you disagree with what they say, no, just listen, no? Let them finish first kung ano yung sinasabi ng mga magulang natin. Pakinggan natin, no? Bago tayo magbigay ng ating sagot, no? Wag natin puputulin agad yung kung ano man na sinasabi ng ating mga magulang. Okay? So number 24, do not complain. Ano yan? Yun yung mga habang may sinasabi yung magulang natin, mga ganun-ganun tayo, ano? Avoid grumbling, but obey your parents with a submissive heart. O kaya, yung nagdadabog-dabog ka, ginagawa mo pero nagdadabog-dabog ka, no? So, that's part of complaint, no? If you are assigned to a chore in the house, or you are told to get home before 8 p.m., do it without complaining, no? Sinabi na sa iyo, umuwi ka before 8, no? Umuwi ka before 9. So let's follow and do not complain, no? Because alam ng mga magulang natin kung bakit, no? Ito, give them presents, no? Kahit na may konti lang, hindi naman kailangan malaki. Just like puwedeng candy o something na o napadaan ka diyan may bulaklak, bigyan mo yung magulang mo ng bulaklak, yung nanay mo ng bulaklak. So, that will make them happy as well. Okay? And avoid doing things that can upset them, no? Yung mga alam mo na naman 'yan bilang anak, no? Na kung ano yung mga makakapag-upset sa ating mga magulang. So, do not do things that can upset them. Okay? 'Pag nagkakamali sila, ang ating mga magulang, do not laugh at their mistakes. Kasi kapagka ang ating mga magulang ay human din, no? Nagkamali ng spelling o nagkamali ng grammar, no? Lahat naman tayo nagkakamali, no? But do not embarrass them by making fun of their slip-ups, no? Yung mga pagkakamali nila. Okay? Unless nagjo-joke-joke kayo, depende sa inyo, no? Pero ang sabi ko nga, do not laugh at their mistakes because it's offending to them, no? Kasi ang mga magulang may ano yan may authority. So kapag napapahiya sila, so parang nawawala yung authority nila, no? So let's avoid that one. So 28, take time to ask how they are doing, no? Kumustahin natin ang mga magulang natin, no? Especially yung mga working mothers, working fathers, no, working parents. Masyado marami iniisip 'yan, no, sa trabaho, sa bahay, o kung saan naman, no. Marami iniisip 'yan. So, take time to ask them, no, how they are doing. Kumusta ka na tatay, kumusta ka na nanay? Kumusta ang iyong araw? O, kumain ka na ba? Mga gano'ng bagay, no. Nagmeryenda ka na ba? So, gano'n. So that no, yung mga magulang inaantay yung mga ganyang bagay, no? Because hindi lang yung mga magulang nagtatanong sa mga anak, "Kumain ka na ba anak?" Hindi kasi laging default yun sa mga magulang Pero yung mga anak magtanong sa magulang, no? Yung parents
they feel na you care, no, as mga anak, no, they care about how they feel, no. So number 29, ito pagka medyo may trabaho na kayo, kung meron ka ng meron ka ng extra money, pwede mo silang i-treat, no, treat them out on a date, no. Pwede mo silang, mommy, daddy, tara kain tayo sa labas, mga ganon, no. So this will also bond you as well, no, with your parents, yung bonding time ba, no. Hindi lagi yung parents yung magyaya sa anak, no. Pwede naman yung anak yung magyaya din sa mga magulang, no. So 30, focus your full attention on them when they are around. Kapag kasama niyo yung inyong mga magulang, so avoid texting, checking your Facebook, or playing games on your phone, no? Make the most of your time with them by chatting with them and listening attentively, no? Makipag-usap ka, nandiyan ka nga, kasama mo siya, pero puro ka naman cellphone. So, wala din, no? So, kailangan, kapag kasama niyo yung mga magulang niyo, lalo na ngayon, pandemya, 24 hours, kasama niyo yung mga magulang niyo. So, sa 24 hours na yon, ilang oras yung nagugugol nyo sa kanila, sa mga parents nyo. Baka mamaya, ganun pa rin kahit na parang walang pandemya, no? Parang hindi nyo sila kasama. 30 minutes lang or 1 minute lang. Yun lang yung time na nakakausap niyo yung magulang niyo. So, let's focus, no? Let's give our full attention sa ating mga magulang, no? Habang tayo kasama nila. So, 31, respect their opinions and principles. So, kung meron mga different beliefs or different views sa ating mga magulang, no, wag natin sabihin na sila yung mali, no. Let's respect their opinions, no. Kahit na sabihin natin na mali dun sa ating gusto, let's respect them, no. Do not force what you think is right on them, kasi yun yung kanilang pananaw, no. And let's concentrate on the positive thoughts about your parents and avoid those confrontation. Okay, visit them regularly. Kung kayo ay malayo sa inyong mga parents, so make an effort to visit them regularly, even if you are busy with work. So they surely miss you and feel lonely if you do not seem to remember them, no? Gusto ng mga ating mga magulang na nabibisit natin sila regularly, no? Yeah. So, kung meron kayong mga magulang na malayo sa inyo, so try to visit them, no? Or kapag pwede nang pwede nang bumiyahe, no? Ngayon medyo naka-quarantine pa, so text na lang muna. So, involve them in family activities. So, pwedeng family outings, gatherings, no? Pwedeng Zoom family activities, you know, games by Zoom, or kung ano man, no, by online. Pwede yon. 34, spend special occasions with them if possible, no? Birthdays, Christmas, no? And 35, be patient with them when they are old. So, they were patient with you every time you had tantrums when you were a toddler, no? Nung kayo ay maliliit pa, and when you are a stubborn teenager, no? Mapagpasensya ang mga magulang, no? Ngayon, kapag matandaan na sila, so parang sinasabi natin, bumabata, no? Bumabalik na sa pagkabata yung mga magulang natin, no? Ganun din, no? Lumiliit din yung kanilang patience, no? Kaya maging pasensyoso din tayo sa ating mga magulang, no? Ganun talaga, no? Yun life cycle natin ng ating buhay. So be patient with them when they are old. Okay? So 36, serve them as much as you can, no? Along with being patient with them, take the opportunities to serve your parents. You can never repay them for their sacrifices for you, but at least you can show your gratitude through this. No? And then 37, be proud of them. So even if your parents are not wealthy businessmen or dignified professionals, they still deserve to be honored.
They have given their best to give you your needs and raise you up as a good citizen, no? Yung tatay ko po, I'm proud of him kahit na hindi po siya nakatapos ng kanyang pag-aaral, no? Ang natatandaan ko grade 5 lang yata natapos niya, no? Pero I'm proud of him kasi he gave his best, no? Para mataguyod niya yung kanyang pamilya. He sacrificed himself. Nagtrabaho siya para maitustos niya doon sa mga pag-aaral ng kanyang mga kapatid, no? And I'm proud of them. 38, show affection by hugging and kissing them, no? So, kung hindi nyo po nagagawa to, let's start doing it, no? Let's hug and kiss them, no? Basta maligo muna tayo, no? Maligo kasi may pandemya ngayon. So, maligo muna. Bago tayo humalik sa ating mga magulang, no? Maligo at ensure na kayo ay malinis, no? Because of the virus. So, but let's don't forget to hug and kiss our parents. 39, tell them you love them as often as possible, no? So, hindi magagalit ang mga magulang nyo pag lagi yung sinasabi, Mommy, Daddy, I love you, no? They will like it, no? They will love it, no? Bagamat kapag mayat-maya, baka magtanong na yan sa inyo, no? Anong kailangan mo? Yung mga ganyan, no? So, but you need to say to tell them that you love them. So 40, be the best that you can be. So the best gift that you can give your parents is your life lived to the fullest. Seeing you successful with good values would make them see what they have fulfilled their calling to be the best parents and that they can be and make them proud, no? Malaking karangalan sa isang magulang na maganda yung nangyayari sa buhay mo, no? So be the best that you can be, no? Be the best that you can be sa iyong mga magulang. Okay? So number 2, so yung una yung respect your parents, number 2 is listen to your parents, no? So listen to your parents. So Proverbs 1:8-9, hear my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching, no? They are a graceful garland or your crown for your head and pendants for your neck. So, yung mga sinasabi na instruction ng iyong tatay is your grace for your graceful garland at ang yung pagtuturo ng iyong mga magulang, ng iyong nanay is pendant for your neck. Yung treasure mo yon, no? Treasure ang ibig sabihin no? Yung mga instruction ng ating mga parents. So, in Hebrew, the word parent is related to the word teacher. No? We learn first at home from our parents who are meant to guide, discipline, and care for us. Ephesians 6:1 also says that children, obey your parents in the Lord, for this is right. Obedience to our parents when aligned with God's commands is right and good for us. And sinabi din dyan sa Proverbs 1-7, kapag hindi tayo sumunod or hindi tayo nakikinig, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. No? Kaya we need to follow yung command ng ating mga magulang at ang ating Panginoon. So yung number 3, look out for your parents' well-being. Dumarating sa punto na tayo ay malalaki na, katulad ng stage namin ngayon. Let's look out to your parents, no? Look out for your parents' well-being. Sabi sa 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So ito po ay ating pong responsibility to look out for our parents' well-being. Tayo ay maraming kinakain, pero ang ating mga magulang, nakikita ba natin kung ano yung kalagayan nila ngayon? No?
ito po ay ating responsibility, no? Katulad sinabi sa 1 Timothy 5:8. So, Paul instructed the church as a family to care for the widows who were alone and needed help. Children and grandchildren were expected to look out for their widowed parent, for doing so is pleasing in the sight of God. As children, we honor our parents by valuing them highly, caring for them, and showing concern and affection. Okay? So sa ating pong application, sa ating pong pag-aaral, sana po may natutunan tayo, no, doon sa by honoring our parents, no. Yung una is respect them, pangalawa is listen to your parents, and pangatlo is look out for your parents' well-being. So mamaya po sa ating pong pag-share, no, let's do this, no. Let's try to answer these questions while we are sharing mamaya sa ating pong pag-share mamayang sa sharing session natin po, ano. So for now, let's pray. So let's close our eyes. Sige po, let's close our eyes. So sabay-sabay po tayo manalangin, no? First is thank God for your father and your mother, and for God's blessing over your family. Thank God for His providence in your life. Okay? And then ask God to fill you with His grace and wisdom, and to give you a willing heart to obey and follow Him in every area of your life. Also, we need to pray for your friends, family members, and people who are believing for reconciliation and restoration in their families. So let us pray. Father, we thank you po for your word this afternoon, Lord. Maraming salamat po for showing us how we can honor our parents paano po namin may papadama ang aming pong pagmamahal sa kanila sa pagbibigay po ng gratitude sa lahat po ng ginawa nila sa amin, Panginoon. Maraming salamat po kung paano niyo po sila ginamit, Panginoon, upang kami po ay makakilala po sa inyo. At ginamit niyo po sila, Panginoon, upang mahubog ang aming karakter, ang aming pong buhay, Panginoon, na maitama po ang aming pagkakamali, na kami po ay makakilala po sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa kanila pong buhay, at tinataas po namin ang kanila pong buhay, Panginoon, at binibigay po namin sa inyo ang kanila pong buhay. At Lord, maraming salamat po sa bawat isa na nandito bilang magulang. Kami po ay nagpapasalamat po, at sila po ay inyo pong hinubog, Panginoon, gamitin upang maging maitayo ang kanila pong pamilya na naayon po sa inyong kagustuhan, na lumaki, Panginoon, ang mga batang ito ng matiwasay, ng tama, Panginoon, sa na naayon po sa inyong kagustuhan, sa inyo pong gustong mangyari po sa kanila. And Lord, thank you po, Panginoon, sa sa aming church, Panginoon, na inyo pong ginagamit upang kami po ay matuto sa inyo pong mga mensahe, Panginoon. Yeah, Lord, maraming salamat po. Tinataas po namin ang inyong pangalan at ang inyong pong presensya sa aming pong kalagitnaan. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So thank you po. Sa ating pong pag-share mamaya, let's read this one and let's answer, no.
kahit alin po dito, no? And let's share it to everyone. Thank you, Pastor Bong. Nako, marami pong natutunan, no, sa atin pong mensahe ngayon, especially, no, when it comes to honoring our father, our father and mother and parents, no. Napakahalaga po niyan sa ating buhay. At as you know, we are all part of a family. At ngayon po, pakinggan natin si Hesed, nagtataas ng kamay. Ayan, okay? So I will ask Hesed to unmute. Ayan, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Simon. Magandang hapon po sa ating lahat. Maganda ho yung, I think this is the one message that our generations or the present generation needs to, kailangang isaulo yung mga sinabi ni Kuya Bong, Pastor Bong. Kasi minsan nawawala na talaga yung respect sa magulang, respect sa matatanda. Now the question is, honor your father and your mother. Yun ay kung maayos yung mga magulang natin. What if yung magulang natin ay hindi kaaya-aya? Drunkard, thief, wife beater, pati yung mga anak, are we going to honor them? Ang sabi ho ng Bible, yung dishonoring of parents is the gravest evil. Okay? Sabi po ng Romans 1, basahin ko lang. Romans 1:30, hinalintulad yung disobedient to parents sa lahat ng klase ho ng basahin nyo yung klase ng mga kasalanan sa Romans 28 to 32. Yung sa verse 30, kasama ho doon yung disobedient to parents. So this is one of the gravest evil na sinasabi ho ng Diyos. So dishonoring your parents. Sabi din ho sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents. Okay? So yung disobeying your parents is one of the gravest evil na magawa ho natin. That's why sinabi sa Exodus, sabi ng Exodus at saka yung sinabi ni kinote din ni Jesus sa Matthew 15. Kinote niya yung, sabi niya sa Matthew 15, for God commanded saying, honor your father and your mother, and he who curses his father or mother, let him be put to death. So kinote ni Jesus, eto sa Exodus 21:17. So, napakagrabe ho yung disobedience sa parent, na pagka nag-disobey ka or di mo in-honor yung father or mother mo, you will be surely put to death nung sa law. Ngayon, dito sa New Testament, buti we are already under grace na pagka disobedient ka, may grace and mercy ang Panginoon dahil namatay na siya sa Kalbaryo. Now, the question is, pagka yung tulad sa halimbawa dun sa kanina na be proud of your parents. Kung yung tatay ko, drunkard, magnanakaw, sabihin na natin worst talaga yung tatay ko, are we going to honor and still respect them? Okay? Ang sinabi po ng Biblia, wala hong qualification dito ho sa bandang huli. Na sinabi niya, honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. So, kahit na yung mga magulang natin ay barumbado, kasi hindi naman lahat ng magulang ay maayos, andun pa rin yung sa atin, we still have to honor them. Ang problema po, yung honor is not merely, anong tawag doon? Hindi lang mere sentiment, pero it's obedience.
honoring your father and mother is obedience, hindi lang mere sentiment. So there lies the problem na pag yung tatay ko, nanay ko hindi talaga maayos, minsan tayo hindi natin marespeto yan. But then, ang sinabi pa rin ng Biblia is we still have to honor and respect them. Kahit na hindi sila maayos, dapat hindi tayo magpapakita yung mga sinabi ni Kuya Bong, dapat gawin pa rin natin yun. So, yun lang yung gusto kong i-share kasi yun nga, ang hirap i-honor yung parents ko natin kung talaga namang halimbawa sabihin mamaya sama ka sa akin, yung pala gagawa ng kalokohan. Yung ganon. So, paano ho natin babalansahin ho ito? Yun lang ho yung gusto ko hong i-share na kasi nung Old Testament times, pag nag-dishonor ka, you will be surely put to death. So, ngayon, it's good na we are under mercy and grace. So, yun lang ho yung gusto ko hong i-post na question. How do we honor your parents kung hindi sila honorable or what? Kasi yun yung nangyayari din sa panahon ngayon. So, yun lang po. Yun lang. Alright, thank you Kuya Simon. Napakalinaw po noon Kuya Simon, no? Kasi napakahirap din naman sa atin na subjective na bilang mga anak, no? Sabihin natin, dapat ko man sundin, tama ba yung mga gulang ko o hindi? Mahirap pong tayo yung mag-set ng guidelines, no? Kung dapat nating i-honor o hindi yung ating mga magulang. But then yet again, maganda po yung reminder ni Kuya Simon na whether or not, kung ano man ang katayuan ng magulang mo, it is still your parent and you have to honor them, and that's what the Word of God says, no? So and the commandment with the promise, ayan, yan po yung maganda, and that you may enjoy long life, yan, okay? Pastor, hello Pastor. Hello po, magandang hapon. Oo, Pastor. Okay na po. Oo, sige. Tanong na siguro natin yung... Sige po. Ayan, medyo maulan lang po kasi kaya nagka-ano-ano. Anyway, so salamat po muli, Pastor Bong, at salamat sa magandang paalala mo, lalo-lalo sa mga anak, no? At ito po ay napakagandang mensahe para sa mga kabataan ngayon. Dahil alam naman natin marami talagang kabataan ngayon na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Thank the Lord at salamat po sa mensahe mo na ito ay magbibigay sa lahat, even sa amin kasi may pamilya pa rin naman kami, may nanay, tatay pa rin kami. And yung pagpapakita namin magandang halimbawa sa aming mga magulang ay hindi na makikita din ng aking mga aming anak upang magkaroon din sila ng idea na ganito pala dapat ang pagbibigay ng respeto, pagmamahal sa kanilang mga magulang. No? And syempre, may part din tayo doon bilang isang magulang na ipakilala din sa kanila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay upang mas makita nila talaga ito na kailangan nilang sundin, kailangan nilang dalangin ang kanilang pamilya. So, ngayon pong hapon na ito, at salamat muli, Pastor Bong. Thank you for your message. And also kay Kuya Simon, salamat sa karagdagang karunungan, no, na inabot mo sa bawat isa ngayon. Sige po, ngayon po ay o-open natin ang ating mga mic upang makapag-share din po tayo regarding sa ano bang experience natin, no? Ano bang nakuha natin dito sa mensaheng ito. So, ito po yung pagkakataon na makapag-share po tayo, no? Sa mensahe ngayon. Okay, so yan. Kailangan po. Anyway, so unahin po natin, yan, ang ating mga kapatid na sila Nanay Remy. Hello, Nanay Remy. Magandang hapon po sa inyo. At salamat po muli at nakasama po namin kayo ulit, no, dito sa ating online worship. Kamusta po kayo, Nanay? Masaya ito po. Masaya kami pag nakikinig kami ng salita ng Diyos. Linggo pa lang po, nag-aabang na kami. Ano na kami ng oras. Last Diyos, nandito na kami sa upuan. Masaya kami pamilya. Kaya lang yung
Si Miggy wala eh. Hindi na siya kapunta. Gusto na niya mag-church. Salamat po kay Lord. At sa buong maghapon, sa buong magdamag kami. Maraming salamat po sa binigay ng dasasana po. Buong pamilya ko. Wala akong siya masaya rin sila. Wala akong karamdaman. Sana po sa araw at gabi, gabayan po sila. Sana po matapos ang COVID na ito kasi gusto na rin namin lumabas eh. Dito lang kami sa bahay. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat. Mas maganda po yung topic ngayon kasi po, pag iginalang po natin yung magulang natin, nagpapakita po tayo ng respeto sa salita at sa gawa. Kasi po pag ginalang po natin yung magulang natin, nagpapakita po tayo ng mataas na posisyon nila po. At dapat pumahalin po natin sila. Yun lang po. Wow, salamat. Praise God. No? Si Sam. Sab. Ay, Sab. Si Sab ba to? Si Sab. Sab. Ikaw, Sab. Ano bang natutunan mo ngayon? Ay, dapat daw po respetuhin yung mga magulang para ipakita natin na mahal sila at kailangan din po wag natin sila basta-basta sagutin. Dapat din po lahat ng magulang natin pinapahalagan natin. Wow, praise God. Very good, Sab. Meron na? Okay na. Okay, sige. Salamat sa inyo, nanay. And kay si Matthew ba to? Si Matthew? Opo. Yun, si Matthew. Salamat, Matthew and Sam, sa pag-share ninyo, no? Patuloy lang po tayo. Pagpalain po kayo, nanay, sa inyong pamilya. Ay, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pamilya lalo. Sige po, salamat po sa pag-share ninyo. God bless po sa inyo. And dito po tayo kanila, Ate Bing. Hello, magandang hapon, Ate Bing. Yan. Parang si Ate Richie, nakita ko kanina dyan. Unmute mo yung ano. Ayan. Hello Ayan. po. Hello, kamusta? Mabuti naman. Last week wala kami kasi yung schedule ng pasok po namin natataon sa Wednesday, Sunday. So kahapon po yung pasok namin, ngayon wala naman kami pasok kaya present kami ngayon. Praise God, praise God. Maganda po yung topic ni Brother Bong about sa mga youth, no? Natatamaan yung pangalawa ko kasi nasagot yun eh. Yung 15 years old ko. Wala ba dyan? Wala ba dyan? Hindi mo kasama? Sa bahay, sabi ko mag-zoom tayo, ayaw niya. Kasi may cellphone na eh. Inaano niya kasi yung bunso ko. Sipa-sipa niya kagabi, pagod ako, inaaway niya, wala naman dahilan. Alam mo yun, siyempre bunso, di ba? Kasi nag-selos siya. Sabi ko, antay mong lumaki yan at doon kayo magsusuntukan. Aray ko. At ba't naman sinabi mo yun? Hindi ko naman, ngayon ko lang binanggit. Sabi ko, kararating lang namin, gabi na kami. Bakit naano mo yung bata? Eh, siyempre, umaga, tanghali, gabi, nandito sila sa kinabing. Kasi pag pumapasok ako, minsan dito, nagpapaalaga ako, di ba po? So, nung dumating kami nung gabi na niya yung bunso, si Ian. Diba, mahilig siyang, hindi sila magkasundo eh. Siyempre, yung bunso, nang aasa, napipikon yung pangalawa ko. Sabi ko, bakit ka napipikon? Ano ka ba yun? Minsan tumatawa kasi yung bunso, napipikon na siya, minsan titingin lang. Ano na siya ba? Negative na yung niya, reaction. So, ako yung referee pass. Ang hirap maging referee. Di ba? Kaya, ito magulang eh. Tapos, minsan naman, sinasabi ko na lang, binobola ko na lang, di mo ba alam, anak? Ikaw yung pinaka-paborito kong anak. Sabi ko na lang. Tapos, yun, gusto lang pala niya, lalambing-lambingin mo, yung mga gano'n, I love you, anak. Ay, sasagot yun. Hindi rin nakipo. Kaya yung bunso, naririnig, ako, mama, hindi mo ako, di ba ako yung pinaka-paborito mong anak? Oo na. Parang nag-aano na sila. Ay, nako. Pero syempre, ingat ka rin sa mga
ibabato mong salita sa mga anak mo, no? Kasi maaaring na madalhin nila yan eh, yung kung sino yung paborito mo, or something ganito, or sige mag-away kayo, ganyan or kasi, so we have to be careful din sa mga sasabihin natin sa kanila at baka dalhin nila ito, no? Ay hinahayaan naman pala ako ng namin. So instead of sabi nga, di ba, instead na magsabi ka ng hindi rin maganda, i-keep mo na lang yung sasabihin mo, and then ipadama mo na lang sa kanila yung love mo, no? Lahat sa mga anak mo na wala kang ipapakitang mas higit doon sa isa or mas lamang yung isa or gano'n. Kagaya ng tinanong ka na, no? Tinanong ka na that ako po, hindi mo pa ganyan. So mga simpleng salita ay minsan lalo na mga bata, talagang dadamhin nila yan at iisipin nila yan. So hangga't maaari, ipakita mo sa kanila yung ipadama mo sa kanila yung dapat. Wala ka, lahat sila pantay-pantay mo na minamahal mo sila. So kinikare mo sila lahat. Okay, so anyway, so alam ko na ikaw ay mabuting ina at alam ko naman na hindi mo papabayaan ng mga anak mo at parati mo silang ginagabayan. Okay. Thank you, Ate Chi. Si Ate Bing. Sila, Eliza? Nagsusulat. Dahil sa kanilang module. So, pati linggo, no? Dahil sa sobrang busy nila, pati linggo tuloy, no? Wala na silang pahinga. Thankful po ako kasi yun nga, naging okay po yung resulta ng alam na yung past, diba, sinabi ko sa'yo. So, bukas, mag-report na po siya sa trabaho. So, tapos yun nga po yung yung brother Bong, yung Pastor Bong, talagang angkop na angkop ngayon sa mga kabataan. No? Talagang, usually naman talaga, nangyayari talaga yun sa ngayon. So, talagang na lang talaga natin, mga parents, yung guide na lang talaga natin, tsaka yung paghingi ng guiding kay Lord na, kumbaga, maging maayos yung both side na pakikitungo natin sa anak natin, tapos sila naman sa atin. Yun na lang talaga po, yung talagang dalangin na lang natin sa mga anak natin para lumaki silang maayos. Thank you po. Okay, so praise God, praise God. Sige, salamat Ate Bing, and salamat Ate Chi sa pag-share niyo, no? At patuloy na pagpapala sa inyo, pag-iingat ng Panginoon sa inyong pamilya. Salamat Ate Bing, ayan Ate Chi. Okay, so next po tayo. Kanila Ate Lenny po tayo. Hello Ate Lenny, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? Yan, dito maraming mga bulinggits, mga kabataan. No? Kay Ruel, anong natutunan ninyo sa mensahe natin ngayon? Hello? Ayan. Ay, sorry. Ayan. Yan, okay, sige. Kamusta? Ayan po, papasalamat po kami dahil papasalamat tayo dahil meron tayong magulang na kayang pagtiyagaan tayo, ayun. Then dapat matuto tayo talagang alagaan natin sila dahil sila ay nagkakaedad na, ayun, medyo humihina na, ayun. Kailangan pakita natin yung care natin sa kanila, yung love natin sa kanila sa pamamagitan ng kahit anong paraan na sinabi diyan, yun, at least maano natin sila, ma-please natin sila. Ayun. And then, ito, may tatlo dito. Kakarating lang po yung tatay nila. Ngayon, umalis na. Ano pa salamat sila. Sige. Dalawa. Ikaw pa sa naman po. Si Lysel po pangalan. Kasi po, may bago po kaming laptop na dumating. Wow, praise God. Blessings! Para sa online. Salamat din po sa dahil nga po, dumating po si Daddy na may dalang laptop. Yay! Praise God. Po kami lahat. Hindi po kami nagkakasakit. Yun lang po. Amen. Me. Meron ka ba? Ako lang po. Kapasalamat po ako, Pastor. Kasi, niligtas po tayo ni Lord. Wala po tayo sa At sana din po si Mama magkaroon na po ng pera. Pambili po ng
Paraw na daw ng pera si mama niya. Siguro pag uwi, meron yan. Hindi namin tinuruan yan. Yun lang po. Thank you po. Thank Thank you. you po. Si Kambal. Si Kambal isa. Ako po, natutunan ko po dito ay aminin natin na yung iba dyan ay hindi natin nasusunod dahil meron din tayong personal na rason kung ano man yun. And dahil doon, naalala natin yung mga pinaggagawa ng magulang natin, dapat balikan natin yung mga araw nila na para sa kanila. Yung araw na to, yung sinabi natin, dapat sundin natin yun kasi alam mo sila ngayon, pandemic, todo effort para makakuha ng pera. Yun lang po. Papasalamat po ako dahil yan si Mama, para sa amin, kahit pandemic, wala kaming makain, gumagawa pa rin ng paraan. Ayun, yun nagpapasalamat po ako doon dahil kahit ganito kami, palaaway, andiyan pa rin si Mama, umuunawa sa amin, siya pa rin gumagawa. Yun lang po. Salamat. Isa pa. Inamin mo rin, ha? Isa pa po. Si Mama, magaling na. Sige. Nakaka-exercise na yung kamay. Praise God. Ate Lenny, ikaw, may gusto ka bang i-share? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Talagang kahit anong man na mapagsubok dahil andyan ang Diyos sa tabi natin, nalalampasan natin lahat ito. And thanks God and praise the Lord dahil ito nga pong kamay ko ay magaling na. Pwede na. Praise God. Tawag ng manibela. Diyos ay talagang medyo may kahirapan. Kailangan patuloy lang tayo na manalangin. At dahil ang Diyos naman ang gumagawa ng kaparaanan. Siya ang great provider natin. Ano man ang ating iniisip, basta ipagkatiwala natin ang lahat ng ating iniisip, gagawin, si Lord ang nasa unahan ng lahat ng ito. Pinupuri ko at nagpapasalamat ako sa nagbigay ng mensahe ngayong hapon dahil kahit papaano yung aking manugang na dumating ay hindi man siya nakatingin sa camera, sa TV, pero alam ko, nakikinig siya at magkrema sa puso at isipan niya ang kahalagahan ng isang magulang. Bagamat malayo siya sa piling ng kanyang mga anak, alam ko na sa kaibuturan ng kanyang puso, may natitira pa rin kabutihan. Katulad ng hindi niya pagpapadala na minsan na iniiyak ko sa Panginoon, pero sabi ko, Lord, wala naman kayong magagawa kung hindi siya magpadala. Pero alam ko ikaw, gagawa ka ng himala sa buhay niya. Kakalabitin mo siya, ipapaalala mo sa kanya ang pagmamahal sa pamilya niya. So yun nga, na pag nag-pray akong ganun, talagang sabi nga sa John 15:7, if you abide in me, your words abide in you. It's everything you ask in my name, it will be given to you. Yun nga yung patuloy lang akong sumusunod sa mga salita niya. Yun. At magtiwala lang sa Panginoon na sabi nga sa Mark 11:24 na kung ano man ang ating hinihingi sa panalangin, isipin natin na matatanggap yun natin. At magkakaroon tayo noon. Amen. Salamat po sa Diyos. Amen. Praise God. Salamat to Lenny sa pag-share ninyo at salamat sa mga bata nandiyan dyan, no? At patuloy lang na may pakita ang paggalang sa inyong mga magulang. So, salamat sa inyo. Salamat. God bless po sa inyo. And dito naman po tayo ngayon kay Maricel. Hello Maricel Matubis. Hello sis, kamusta ikaw? Magandang hapon sa iyo. Teka. Hello, magandang hapon. Kamusta? Okay naman po. Oo. Buti po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa Word of God. Salamat po sa
shinare ni Pastor Bong. Ang laking bagay po sa atin bilang ako anak, bilang ako magulang. Ang laking bagay po sa akin yung na-share po ngayon. Kasi sa totoo lang po, struggle po talaga yung, lalo na pag teenager na pala yung mga anak. At nandito sila ngayon, nakikinig. Praise God. Ano po, talagang sabi ko nga nung nakaraan, kailangan kong mag-parenting kasi ang hirap pala mag-handle ng situation ng mga teenager. Parang isip bata nanay, isip bata. Hindi po naman kasi ako yung sobrang stricto, pero hindi ko pa rin alam kung paano talaga. Prayer na lang po talaga yung pinangahawakan ko kapag ako'y nahihirapan po i-handle yung situation. So, bilang anak po, kasi ang nanay ko na lang po yung ever since po talaga yung nanay ko lang yung tumayong magulang sa amin kasi 6 years old lang ako nung namatay yung father namin. Then yung bunso naming kapatid ay 3 months old lang. So, mahirap para sa kanya bilang magulang na siya lang mag-isa. Pero, hindi ba kami nagkasama ngayon lang kasi parang nagkasama talaga ng matagal kasi dati po nag-OFW siya ng almost 10 years. Then, namasukan naman siya sa Green Hills ng matagal pa rin. So, nandun po dati yung parang nahirapan din akong i-handle yung situation namin bilang magnanay at ako rin yung tumayong magulang sa mga kapatid ko. Pero ang ano lang po, siguro po hindi man sa lahat ng bagay nagkakasundo kami ng nanay ko. Pero nag-uusapan namin after po nung situation na hindi kami nagkaintindihan, pinag-uusapan po namin. So, sa ganung paraan lang po ako, yung feeling ko na nakakapag-obey sa kanya kasi maraming bagay kami dati na hindi ko naintindihan. Tapos nung etong naging nanay na po ako, naintindihan ko na po yung bilang magulang kung ano yung dapat talagang hindi ganun kadali para sa kanila. Hindi ganun kadali at para sa akin hindi ganun kadali. Kaya sa ating mga kabataan talagang kailangan natin sumunod sa magulang at kung hindi man alam nyo na hindi naman tama yung or hindi kayo nagkaintindihan, mag-usap lang kasi lahat ng bagay nadadala sa pag-uusap at huwag aalisin lagi yung prayer kasi ako talaga umasa na lang ako sa lahat ng ginagawa ko sa panalangin bago ako nagdidesisyon or bago ako magalit kasi dati po madali ako magalit pero ngayon po sabi ko, Lord, kayo na po bahala. Yun na lang po at yung nagiging paraan ko po ngayon sa pag-share sa iba at sa yung banding po. So sa banding, mahilig po akong makibanding tapos doon na lang po ako nag-share kung ano yung mga experiences po na pwedeng makatulong yung positibo po para sa ibang tao. Ayun lang po, Pas. Okay, thank you. Praise God, no? Salamat sis sa pag-share mo. Andiyan, sino kasama mo? Si Aubrey or si May? Si Aubrey, tanungin natin. Si Aubrey ba yan? Opo. Ikaw, Aubrey, ano naman masasabi mo, especially dun sa narinig mong message ngayon? Bilang anak. Ayun po, dito, dapat po, nakakausap sila. So, yung mga ginagawa po natin, dapat, tinatanong po natin sa kanila, parang, pagbibigay respeto lang po, gagawa ka ng desisyon mo. Parang respeto sa kanila na may sabi po sila dun sa ginawa mong desisyon sa buhay mo. Ganun po. Okay. Si May, and then? Hello, May.
Ayan. Ikaw, May, kamusta? Ayan, wala na signal. Hello? Ayan, wala na ang signal. Sige. Anyway, sige, balikan na lang po natin ulit si Maricel kung may tayong. So anyway, tungo tayo rito kay, sino ba nakita ko rito? Si Micah. Hello, Micah. Hello, Micah. Good afternoon sa'yo. Hello po. Hello. Kamusta? Okay lang po. Sobrang busy. Dami po ginagawa. Nag-exam na naman. Exam na naman ba? Opo. Sa akin po, share ko lang po about po sa yung pag-express ng love and care sa mga magulang. Sa parent po kasi, parent po natin, syempre nag-aantay lang sila. Ramdam nila yung kapag nararamdaman tayo, ramdam nila yun, hindi lang sila nag-open. Naantay lang nila tayong mag-open kasi decision pa rin naman natin yun kung mag-open tayo sa kanila o hindi. For me po kasi, ang pag-express ko ng love sa magulang ko is yung pagsasabi ko po ng problema kasi sobrang sarap sa pakiramdam kapag yung problema mo is nasasabi mo sa parents mo, nasasabi ko sa mama ko kasi nagbibigay sila ng payo, guidance para gawin yung tama na ano ba dapat yung tama na gagawin mo, ano ba yung decision na gagawin mo. Ayun po, for me po, ayun na po yung love na sinasabi ko sa kanya. Pagtapos po nun, yayakapin niya ako, tapos yung yung love po niya is ipaparamdam niya sa atin na nandyan siya lagi sa akin para tulungan ako, laging makinig sa mga problema ko. Ayun lang po. Okay, yeah, no, maganda yan at nagkakaroon kayo talaga ng time ng parents mo, no, na mag-usap kayo sa ng mga problema. Okay, so salamat, Micah. Thank you sa pag-share. And okay na kaya sila, Sister Maricel? Hello? Pwede na kayang anyway, so mukhang mahina talaga. Sige po, ngayon ay tungo tayo kanila Purple Love. Hello, Purple Love. Hello, Tse. Kamusta? Okay kami. Yeah. Kamusta ang mga bata? Busy ba sa pag-aaral ngayon? Oy, nasa na kayo? Busy ba ang school? Ano ba sila? Online sila, no? Mula pa naman online nung wala nag-lockdown. So busy na sa school. Buti nakakapag pa ng business si Steph, no? Marami yata kayo na-deliver nung nakaraan, no? Kaya magsalita. Nahihiya ba? Anyway, sige. Sige. Thank you. Yung mga shinare naman ni Bomoy, lahat yun nasasabi rin namin sa kanila. Wow. Ever since. Yeah, Pero yun, talagang kasi kami din as anak din, may mga parents din. Ganun talaga, kahit din kami tayong mga magulang na may mga magulang pa. Yun, applicable din yun sa atin, hindi lang sa mga kabataan ngayon. Lahat yung mga salita yun. Kasi walang nagturo sa atin noon di ba? Yun lang din. Kaya kahit tayo, din yun sa atin tayong mga magulang na meron pang mga magulang, lesson din yun para sa atin. Kailangan din natin na magpasensya kasi hindi yun hindi yun, kung naging ganun, parang nangyayari kasi kung ano yung pinalaki sa atin ng mga magulang natin noon. Yun na yung naiano natin di ba?
nagkaroon lang tayo ng karagdagang knowledge na nai-apply sa mga anak natin. Kaya kahit tayo, kailangan din aralin natin yung lahat na sinabi nga tungkol sa para sa mga anak dahil anak din tayo. Tapos yun naputol yung sinabi ni Bruno na i-share ko. Na yung tungkol dun sa mga parents ngayon na grabe yung sakripisyo nila. Kasi dati-rati, about dito sa neighbors na lang Dati ang maingay, puro bata. Ngayon, ang maingay na nagsimula ang klase, mga naririnig ko, puro magulang na ang maingay. Nagsimula ang sabi ko, tahimik na ang mga bata, ang maingay na mga nanay. Kawawa din yung mga parents kasi yung mga parents na naririnig ko rin na maingay, mga nagtatrabaho din sila as in nagiging doble yung trabaho nila. Hindi lang trabaho, talagang trabaho bukod pa yung trabaho sa bahay. Tapos nadagdagan, dahil sa pandemyang to, nadagdagan din sila ng trabaho. Yung pagtuturo sa anak pa nila na which is hindi nila dati ginagawa. Din yun stress din yun sa mga magulang di ba? Na naging karagdagang stress. Kasi yung mga magulang, hindi sila naging teacher Iba kasi yung naging teacher. Kaya yung sa mga anak na maliliit, pagpasensyahan nyo din yung bakit nagiging madaling magalit yung magulang. Kasi sila, na-stress din sila dahil hindi nila alam paano nila tuturuan yung Kaya yun yung din. Kaya yung sinasabi na maging din tayo sa mga magulang talaga Kasi hindi na alam, hindi na pagdaanan, yung mga magulang ngayon, hindi na pagdaanan yung dati Yung mga ganun. Nasabi ko nakwento ko din kay Bong na may mga kasama tayo na ibang parents na very ako, sabi ko merong isang nanay tayo sa church. Sabi ko parang nakita ko siya na ang tiyaga-tiyaga na hindi ako naging gano'n, sabi ko gano'n. Ayun, dito yung Gallardo. Sabi ko na ako na ang tiyaga talaga magturo, parang di nagagalit, sabi ko gano'n. Yun, sabi ko gano'n. Ganun na ang hirap na pag yung mga parents ngayon na nagtatrabaho pa. Kaya yun, believe din ako sa mga magulang na nagtatrabaho na nagtuturo pa ng mga anak. Oo, totoo nga. Lalo na ngayon, no, karamihan sa ang public ngayon ay modules, no? Marami akong naririnig dito sa amin. Talagang ngayon daw sila, pati daw sila ay nag-aaral na ngayon. Kailangan nila mag-search. Hindi ko alam kung ano yung topic na pong siguro dahil yung kapag-uusap namin lagi tungkol dyan nangyayari. Lagi namin na pag-uusapan ni Bong na grabe, kawawa yung mga magulang din na kaya kailangan laging na-appreciate yung ginagawa ng magulang, no? Anyway, so thank you sis, no? Salamat sa pag-share mo at patuloy na pag-iingat at pagpapala sa inyo ng Panginoon sa inyong pamilya. Salamat. God bless sa inyo. Thank you. And sige po, doon na po tayo ngayon kanila Ati Gallardo family. Hello, si Ati Sheila po ba ito? Magandang hapon po, Ati Sheila or Kuya Ruel. Magandang hapon sa inyo. Hello, kamusta po? Hi, good afternoon. Okay naman po. Ayos naman. Happy birthday, Brother Rico. Kapon ba? Anyway, sa amin, yung message ni Brother Bong, Pastor Bong, reminder yon. Actually, marami naman tayong admittedly, hindi na natin nagagawa lahat yun, especially sa ngayon. Pero, siyempre, at least nabanggit nga na yung 40 items na sinabi ni how to respect your parents, it's good reminder sa atin kahit na tayo'y parents, sabi nga ni Lala, tayo'y anak pa din. So, as tayo'y mga anak pa din,
reminder din sa atin, lalo ako, mayroon pa rin naman akong nanay, ay reminded sa akin yun na iniisip ko, how often do I call my mom, talk to your mother, ganyan, na I think very seldom. Sometimes siguro once a month. And it's been almost a year. February na yung huli kong napuntahan dahil because of itong situation, right? And so siguro, yung tanong dito, kung anong gagawin mo this week, yung tanong dito ni Bong, on how you're going to so ang balak ko is to call my mother often, to kahit na pag naririnig lang yung boses mo, naririnig naman mo yung boses niya, alam mo yung situation niya, kasi usually pag tinawagan mo ang parents, masaya yun nakatawa. So it's really good to call your parents, o alam natin ngayon na hindi nga possible yung to travel and see them. So yung mga pares ko na medyo malayo, we have access naman sa phone and o kaya sa Zoom. Let's try to call our parents. So yung message ni Brother Dong, it's Bong, it's really a reminder to us. And I like yung dinagdag ni Brother Simon na it's really a question nung sinabi niya yun, oo nga no, how we're going to manage yung situation na parents who is not respectable, hindi man respectable or hindi naman honorable, and then dinagdagan ni Brother Rico na maganda yung mga sinabi nilang tatlo na hindi sa atin yung we are not going to not be subjective, sabi ata ni Brother Rico, hindi tayo nag-set standards o how we're going to respect or honor our parents. So it's automatic, regardless. So yun lang sa akin. Si Sheila. Ako naman, na-remind ako dun sa sinabi ni Ate Jonah noon yung mga bata, sabi niya, dalhin nyo lang sa church, akala nyo wala natututunan yung mga yan. Makikita nyo na lang paglaki nila. Yung fruit nung pagdala sa church. Makikita nyo paglaki nila, sabi niya. True enough, nagpapasalamat ako dahil yung mga anak namin, nakita namin yung fruit ng pagdala nila sa siguro nakikita nyo rin, na-witness nyo rin. Kaya malaking bagay yun yung nakikita sa church. Alongside tawag dito, alongside ng pagdidisiplina ng magulang, malaking tulong yung church sa paghubog sa kanila. Kami, personal experience, wala kami naging problema sa mga anak namin. Praise God. Lumampas sila ng teenage years. Okay sila. Praise God dun sa ganun. Yeah. Okay, purihin ng Panginoon, no? Nakikita naman talaga natin yung resulta na kung paano nyo rin po inalagaan at inaruga ang inyong mga anak. At malaki na nga si Rysel, ang tangkad na. Parang matangkad na si Ate She, oh. Ang tangkad na lalo. Tangkad na sa akin. Praise God, praise God. Kaya iba, totoo po yun, no? Iba po talaga yung mga anak natin ay naidadala talaga natin sa church. Kasi iba yung napupulot din nilang aral, natututunan nila, no? At may katuwang magulang sa
paglago, no, especially sa character din ng mga bata, lalo na pagkasama natin sa church. Kaya salamat Ate She and Kuya Ruel. Salamat po sa pag-share ninyo. Patuloy na pag-iingat at pagpapala po sa inyo ng Panginoon. Salamat po and God bless po. And sige po, tungo tayo ngayon kay sino ba rito? Si Ate Mucha. Kasama niyo ba kay Rico? Sa inyo naman. Hello, Ate Mucha. Kamusta? Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Thank you po sa topic na ito. Actually, ang nagre-remind sa akin is yung identity natin in Christ. Kasi, naalala ko rin yung John 3:3. Ano yung sabi? Unless we are born again, we cannot enter the kingdom of God. Pero yung isang translation na tumatak sa puso ko, unless we are born from above, we cannot enter the kingdom of God. So we are born from above. Ibig sabihin, nung in-accept natin si Jesus Christ, tayo ay anak na ng Diyos. So ito po ay malaking comfort sa puso ko kasi so yung kinalakihan naming family ni Ate Patch, medyo may problema noon. So for long years, may brokenness. Pero nung nakakilala na, tinanggap si Jesus, siya yung nag-heal nung brokenness na yun. So, yung tatay po namin, lumaki kami, hindi namin kasama. So, anyway, dahil na-realize ko at pinakita sa akin ng salita ng Diyos na ang totoo ko talagang ama ay si Father God. So, siya talaga yung pamilya natin. So, sa ating mga may brokenness sa family, may hope pa din kasi sa Kanya tayo laging nakatingin dun sa salita niya. Kasama natin siya pag nagbabasa tayo ng salita niya. So, yung 40 ways na how to respect your parent, pwede pa rin natin gawin kahit may brokenness sa family kasi siya nga yung nag-heal. So, lagi lang talagang nakatingin at nagtitiwala sa Kanya. Kasi pag tayo ay pinabayaan natin yung pagmamahal ng Diyos ang magbuo sa atin, bilang magulang, yun din ang maituturo natin sa ating mga anak. So, consciously, subconsciously, malaki po ang effect sa ating mga anak. Kaya, talagang yung love for parents, the parents' love for the children, ito yung design ng Panginoon eh. Diba may design siya, katulad ng sa mag-asawa, the husband is the head. And diba the wife, kasama niya. So sa family naman, ang authority ay nasa mother and father. Kaya knowing we love because God loved us first. Knowing that God loves us so much, sobrang nag-heal. Lalo po ngayon na sobrang nagpapasalamat ako na kaya kong, hindi in my own power or in my own strength, kaya kong mahalin yung tatay ko, yung nanay ko, di ba? Lalo na ngayon na si nanay umalis na, siya pa rin yung source ng wholeness namin dito sa pamilya. Kaya we need to know what God promised us para yun ang panghahawakan natin. Thank you po. Amen. Amen. Thank you, sis. Salamat sa pag-share mo. No? God bless sa'yo. At iba talaga yung merong Diyos sa puso mo. Kumikilala sa Panginoon. Anyway, so thank you muli, Ate Mucha. And kay Rico, may gusto ka bang i-add? Actually, magaganda lahat ng mga napulot natin ngayon. And dagdagan ko lang din yung kay Mucha, na maganda yung sinabi ni Mucha na bilang sa mga magulang naman, we cannot expect yung ating mga anak to be different than us. No? Kasi siyempre kung ano yung nakikita sa atin, yun din yung tinatanggap nila na ginagawa ni daddy, ginagawa ni mommy or something like that. So, the best pa rin is yung leading by example. Hindi mo pwede sabihin sa anak mo na huwag kang sasagot. Kung ikaw naman sumasagot ka sa magulang mo. So, hindi mahirap i-reconcile yun eh. So, you be the one to set the example, no? Particularly lalong-lalo sa mga anak. Kasi hindi mo pwede sabihin na mahalin mo yung
magulang mo, mahalin mo yung parents mo kung hindi mo naman pinapakita sa magulang mo. Di ba? Hindi mo sila natatawagan, hindi mo sila nakakausap. So very important is the example that we set, no, sa ating mga anak. So sabi nga, 'di ba, kung ano yung gusto mong gawin nila, yun din yung sundin nila, yun din yung gawin mo sa kanila, 'di ba? So it's about para mutual respect din. Kung gusto mo respetuhin ka ng mga anak mo, pakita mo rin yung respeto sa mga anak mo, 'di ba? So syempre, alam naman natin minsan hindi tayo nagkakasundo, but always yung makapag-set tayo ng mabuting example for them. Even sometimes to the point that tayo yung unang magsosorry, no, sa ating mga anak. Napakahalaga, especially may mga pagkakamali tayo. So, ayan, very important yan kasi it's a foundation of a very solid family. So, hindi natin maiwasan, may mga disagreement, may mga hindi pagkakasunduan sa pamilya, but what matters is let love rise up, no, in the midst of kung ano man yung hindi nyo pinagkakasunduan. Ano ba mas mahalaga? Yung pinag-aawayan nyo, pinagtatalunan nyo, o yung relasyon ng magulang ng mga anak, yung relasyon sa pamilya. So let us just put that in perspective, that above all things, mas mahalaga yung ating relationship with our parents, relationship with our children. But most especially, no, nangyayari yan when we put God in the middle of our family, of our relationship. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng guidance, di ba? So yun lang. Thank you so much for the message, and yun lang. Saka yun, naalala ko sinabi ni Ate Sheila, yung sinabi din ni Ate Jonah, hindi mo namamalayan, akala mo walang nangyayari, pero na-expose din yan eh, napaplant na yung seed eh, di ba? Eventually, mamumunga din sooner or later. Thank you so much. Salamat po. Okay, thank you kaya Rico, no? Salamat sa pag-share mo din. And parang nawala na si Hesed, no? Nawala na ata si Hesed. Anyway, so salamat po sa inyong lahat. Salamat Pastor Bong sa mensahe na ipinarating mo sa bawat isa, at nawa ang bawat isa ito ay panghawakan, no? Dalhin natin sa pang-araw-araw. Gaya ng sinasabi ng lahat, tayo rin ay magulang, tayo rin ay naging anak, di ba? Meron pa tayong mga nanay at tatay, no? At maging magandang halimbawa rin tayo sa ating mga anak. At upang sila ay makita nila yung mga bagay na yon, at bibitbitin nila hanggang sa paglaki nila. Sabi nga, di ba, sa Ephesians, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instructions of the Lord. No? So may part tayo bilang isang magulang na mahalin din natin at pangaralan, turuan din natin ang ating mga anak. Okay? So purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat po sa lahat na nag-attend, no? Ngayon po ay tayo ngayon ay mag-closing prayer. Okay na Kuya Rico, no? Okay, sige po. Tayo ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Let us close us in prayer. Let's pray to the Lord. Hallelujah. Jesus, Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, for giving us this wonderful day na kami ay makapagpapuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, makapakinig ng inyong salita. At salamat din po sa inyong anak na iyong ginamit, ng si Pastor Bong, Panginoon. Salamat sa mensahe na kanyang ipinarating sa bawat isa, Panginoon. Salamat po dahil ito yung ipinahatid mo mensahe sa aming puso, sa aming isipan, na dapat respetuhin, mahalin namin ang aming mga magulang. At syempre bilang magulang ay maipakita rin namin ito sa mga anak upang sila rin ay maibalik din nila ang pagmamahal at pagrespeto sa kanilang mga magulang. Salamat po, Panginoon, sa magandang paalalang ito. At dahil sa tulong ninyo, Panginoon, dahil sa kalakasan at karunungan na pinagkakalob niyo sa bawat isa, Panginoon, ay magagampanan namin ang lahat ng ito dahil ikaw ang aming Diyos ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, sa buhay, sa kalusugan. Salamat po sa bawat pag-iingat at patnubay niyo sa aming buhay sa araw-araw, sa aming pong paghihiwalay ngayong
pagtapos nitong aming online worship, Panginoon, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely, Panginoon, sa araw-araw, saan man kami magpunta, Panginoon. At manatili itong mensahe ito sa aming puso't isipan, Panginoon, at maidala po namin ito sa aming buhay sa pang-araw-araw, Panginoon. At magdulot ito ng bunga sa aming mga gawain, Panginoon. And we thank you for all the marvelous things na ginawa mo sa aming buhay. Thank you for your love. Thank you that you have revealed to us and for the love that we share together as your body. And we pray for all the words you have sown into our hearts today. And salamat po. At patanggapin ang pagpapalang ito ng ating Panginoon. May the Lord, and now we want to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen and amen. God bless you all. God loves you. And salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye po! Wednesday po, ating prayer meeting, 5 p.m. po. See you ulit po sa atin. Yeah, timpla mo ako, Mikey. Thank you. Kuya Rico. Happy birthday, Kuya Rico. Happy birthday, Rico. Thank you. Pupunta na ba kami dyan? Pwede na. Basta nakapag-swab test na kayo. Salamat. Thank you. Bye. Bong, thank you so much. God Thank bless. you. Bye. Bye-bye.